can't contain our gladness. We want to express our happiness. We're overfilled with joy today. We have a celebration for a good reason. We're done with many nights of weeping. Isa sa mga pinakaasam ng bawat estudyante o mag-aaral sa ang antas man ng edukasyon ay ang pagsapit ng kanilang pagtatapos. Kaya naman iba yung kasiyahan ang nadama ng mga nagsipagtapos sa ilalim ng College of Law ng Bulacan State University sa Malolos, Bulacan. Ginanap ang Juris Doctor conferment sa Valencia Hall ng nasabing universidad. Subalit lalo nilang kinasabikan ang natatanging okasyon sapagkat ang guest speaker ay ang nag-iisang hepe ng Public Attorney's Office, Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD. Isa sa kanyang mga nabanggit ang ukol sa tagumpay at normal lamang na dumaan sa mga problema at pagkabigo. Ang tagumpay ay hindi ibinibigay na parang silver platter lamang nasa iyo na. Hindi po. Minsan kailangan kang madapa kagaya ni Jesus, makaitlo, babangon, at sa pagbangon ay bibigyang dangal ng Diyos Ama sa kalangitan. Akala ng ibang estudyante kapag nabigo, tapos na ang buhay. Tapos na ang mundo. Hindi. Habang may buhay, may pag-asa. The sun will still shine tomorrow. Yan po ang lagi ko sinasabi sa akin mga estudyante. Bigo ka ngayon, asahan mo, abot kamay mo ang dakilang tagumpay. Naibahagi rin ng ating mahal na Chief Public Attorney na maging siya ay dumaan din sa mga pagsubok. Isa rito ay ang pag-aaral niya bilang Doctor of Social Development. Nung araw sabi sa ating mga tapos ng law, ay walang kwenta yan, law lang yan. Hindi nila alam katumbas tayo ng masteral graduate. Kaya po nung nag-apply ako ng scholarship sa visa ng Lingkod Bayan Highest Presidential Award sa UP, noong 2015, sa UP Diliman, ayaw po kong tanggapin. Tapos tinanggap. Tapos may tawag, hindi pwede. Hanggang sa nagbigay po ang UP Legal Officer o Legal Counsel na tanggapin nyo yan. Hindi lang si Persida Acosta yan. Tapos ng law yan, nagtapa. Ayaw nyo i-consider na masteral graduate ang law? May tawag na naman, tanggap ka na uli. Imagine, handang-handa na po ako at ako'y naganda na ng 46 pesos pambayad bilang tuition, library fee. Sapagkat kapag ikaw po ay naging presidential lingkod bayan sa visa ng EO 508 ni President Cory Aquino, may scholarship ka. Pwede kang doktorado, pwede kang masteral. Kaya nag-apply na po ako bilang doktorado sa visa ng advice naman ni Chair Karina David ng Civil Service Commission. Talagang ganon, minsan may bituin, gusto mong makuha, marami kang pagdadaanan. Pero ang pangalan ko po ay Persida. Kaya ang sabi ng iba, very persistent. Yan, si Persida. Di ba? At ang Persida ay may kaya laging may kasunod na biyaya. Bagamat maraming suliranin ng ating bansa na ninindigan ng punong manananggol pambayan Persida Acosta na may pag-asa pang makabangon, lalo na at tapat sa sinumpaang tungkulin. Hinikayat niya ang mga nagsipagtapos na ipanalangin ang pagtatagumpay ng bayan at pagkakaroon ng lider na ipagmamalasakit ang mga susunod na henerasyon. Si Persida ay umaasa, babangon pa rin ang bansa. Sisilang at sisilang ang mga dugong Marcelo H. Del Pilar, dugong Balagtas, dugong Melchora Aquino. At kayong lahat yan, tayong lahat, huwag tayong titigil. Ang bansa natin ay hitik sa matatalinong bata, matatalinong abogado, at tapat sa tungkulin. Sabi ng iba, maraming kurap. Hindi po lahat ng Pilipino ay kurap. Hindi lahat ng Pilipino ay dishonest. At kailan kaya makikita natin ang bayan natin, wala nang hindi makapag-aaral. Unti-unti na nating nararating. Libre na ang tuition ng mga kolehiyo sa mga state universities. Di ba?
Dahil dumating ang panahon, nagbabayad ang estudyante. Ngayon, inalis na at pinondohan na ng gobyerno. Unti-unti na nating nararating ang tagumpay. Kaya tulungan niyo po kung manalangin araw at gabi. Sana ay sumilang sa susunod na henerasyon ang mga tapat at magigiting na leader. Mga leader na ang mamalasakitin ay kapakanan ng susunod na henerasyon. Huwag tayong magsawa. Alam niyo ba ang pag-asa, laban sa pag-asa ay napaka-gandang pananaw ng bawat dugong bughaw tayong mga Pilipino. Dagdag pa ni Chief Acosta na ang pagiging abogado ay biyaya at kaloob ng Panginoong Diyos. Sabi ng iba, kapag abogado, hindi makakarating sa langit dahil sinungaling. Hindi po totoo yun. Dahil si San Pablo o si St. Paul ay isang abogado. Subalit ang tawagin ni Jesus at nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa oras na yon, siya'y nadilat sa kanyang pagkabulag at siya'y naging magiting na apostol at inalay ang kanyang buhay para sa mga Kristiyano. At siya ay pinadakila at siya ay karapat-dapat sa bayang banal o sa bagong Jerusalem. Tayong mga abogado, merong buti sa ating puso. Kabutihan na bigay ng Diyos. Kaya tayo ginawang abogado ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataong makapasa sa bar. At kayo ngayon, mga doktor na ng batas. Juris, doktor, imagine. Meron kayong lulutasin na problema ng ating lipunan. Mga problemang kayang-kayang solusyonan. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight, the justice and public service. You've dedicated your life. You're deeply touching others' lives. Cases of national and global interest. You've many of these tirelessly. You've worked hard until they are solved. You've set the bar high in serving the people. You've made the power a byword in every household and everywhere, a name to behold. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight, the justice and public service. You've dedicated your life. You're deeply touching others' lives. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight, the justice and public service. You've dedicated your life. You're deeply touching others' lives. You're fighting the good fight, this cannot be denied. Onward and fighting the good fight. Republika ng Pilipinas, Bulacan State University, Lungsod ng Malolos, Bulacan. Malugod na ipinagkakaloob ang plake ng pagpapahalaga kay iginagalang Persida V. Rueda Acosta, Chief Public Attorney, Public Attorney's Office, sa kanyang hindi matatawarang pagsuporta at taus-pusong paglalaan ng oras at kaalaman bilang panauhing tagapagsalita sa Juris Doctor Conferment Ceremony ng Bulacan State University, Kolehiyo ng Batas. Para sa #Pala News, ako po si Geraldine Ranyes, Katarungan, laban sa kahirapan.